Kinben Book 6, Chapter 58. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita na nga ang pagtayo ni Dre dahil ipapasok na siya ni Coach Isaiah kapalit ni Maki Romero. Sa kabila nga ng mga napansin at narinig ni Maki Romero ay tila ang ganda pa rin nga ng depensa rito ni Valencia kung kaya't hindi ito basta mapasahan ni Mover. Dre, si Marasigan lang ang trabaho mo. Wika nga ni Coach Isaiah at tumango naman si Sanchez. Si Ricky naman ay pasimpleng napatingin kay Maki na pawisang-pawisan sa 8 minutong paglalaro nito. Magpahinga ka na rin muna, Shaquille. Wika pa nga ni Coach Isaiah at isa rin sa walang magandang production sa loob ay ang batang ito. Tumayo na nga si Marky Lee at ito ang papalit dito. Si Marky ang itatapat natin sa shooting nila. Wika nga ni Isaiah at tumango naman si Marky at Mover. Carlo at Baron, tingnan ninyo ng mabuti si Vicinal. Masyadong tahimik ang game niya sa nakalipas na run. Baka masyado kayong nagpo-focus kay Marasigan. Mahirap na bigla silang mag-shift ng opensa. Copy, coach. Sabay na wika nga ni Meron at Ibanez. Pagkatapos nga noon ay sumilbato na nga ang referee. Magpapatuloy na nga ang laro at sa pagsambot ni Mover Flores sa bola ay nabigla na lang siya ng 2 kalaban ang humarang sa kanya. Sina Marasigan at Valencia ito. Napatakbo naman si Dre para sa bola. Kaso nang ipasa ito sa kanya ni Mover ay na-intercept ito ni Kobe Vicinal. Si Baron naman ay kumaripas ng takbo at sa pagsabay niya kay Vicinal ay biglang huminto ang ball handler. Titira na nga sana ito. Kaso lumitaw si Sanchez. At dito na nga napangiti si Kobe na ipinasa ang bola sa likuran ng walang tinginan. Sinambot nga ito ni Jimmy Valencia at makikita nga rin si Marasigan na lumayo at iniangat ang mga kamay para sa bola. Nang makita nga iyon ni Mover at Ibanez ay napatakbo sila papunta roon kaso nagpakawala ng jump shot si Valencia na ikinaseryoso ng mga players ng Kalapan. Huwag mong basta ipapakita na nag-improve na rin ang scoring mo. Hindi natin iyan kailangan. Sabi nga ni Coach Stan kay Valencia. Makikita nga ang pangit na bitaw ni Valencia sa bola kaso pumasok ito sa basket na ikinangiti naman ng marahan ni Clay at Kobe. 29-20 ang naging score matapos ang biglang jump shot na iyon ni Valencia. Ayos, nakachamba ako. Bulalas pa nga nito at marahan namang napangiti ang mga kakampi nito. Si Mover naman ay napatingin sa player na gumawa noon at nakita niya ang pangit na shooting form nito. Maaring chamba nga lang iyon kung titingnan pero ang pasang ginawa ni Vicinal at ang pwestong pinuntahan ni Marasigan. Hindi iyon chamba. Sabi nga ni Mover sa sarili at sa pagsambot niya sa bola mula sa inbound pass ni Lee ay mabilis din niyang ipinasa ito kay Ibanez. Nang makita naman ito ni Vicinal ay mabilis na silang nagpunta sa side ng Kalapan. Makikita nga si Carlo na napangiti nang tapatan agad siya ni Gimbal. Mabilis nga niyang itinaas ang bola at pagkatapos ay bumigla siya ng lampas sa kanyang defender. Walang kahirap-hirap niya iyong ginawa at sa pagdiretso niya sa basket ay makikita nga ang pagsalubong sa kanya ni Vicinal at Valencia. Kung ganyan ang gagawin ninyo, sabi naman ni Carlo na mabilis na lumibot ang tingin sa mga kakampi niyang iniwanan ang dalawa. Isang pasa papunta sa kaliwa ang ginawa ni Carlo at sa pagsambot dito ni Meron ay agad itong napatingin sa mabilis na pagbalik ni Vicinal sa kanya. Sa pagpapatalbog nga niya sa bola ay isang pasa muli ang ginawa nito. Nasambot nga muli ito ni Carlo at dito naman biglang lumitaw si Gimbal at Valencia. Isang double team ang ibinigay nila kay Ibanez na naging dahilan upang ipasa nito ang bola sa walang bantay na si Sanchez. Kaso bago niya iyon mabitawan ay nagawa siyang masupalpal ni Valencia na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Sa paglapag nga rin ito ay hawak na nito ang bola at si Carlo ay nabigla sa pangyayaring iyon. Sa paghakbang nga niya ay bigla na lang siyang natikitan ni Gimbal. Ayos. Sabi nga agad ni Valencia at sa pagharap niya sa side nila ay siya naman pagharang ni Meron sa kanya. Napangiti si Valencia at sa pag-abante niya ay bumigla siya ng paglayo mula kay Meron. Sa paglapit naman ni Baron ay bigla namang pinatalbog ni Valencia ang bola papunta sa kaliwang kamay nito. Dumaan ito sa likuran nito
At sa pagsabay ng katawan nito ay doon na nga napatayo ang mga manonood na supporters ng QC dahil isang behind the back crossover ang ginawa ni Valencia. At kasunod nito ay ang pagbato nito sa bola papunta sa kumaripas ng si Vicinal. Kaso, bago ito dumating ay makikita na nga lang ang paglampas ni Carlo Ibanez. Napangiti naman si Kobe Vicinal at nang papatalbogin na ni Ibanez ang bolang naagaw nito ay siya ring paglampas niya at pagharang dito. Nang magtama nga ang mata ng dalawa ay dito na nga mabilis na tumalikod si Ibanez. Kasunod nga nito ay ang mabilis niyang pagkaliwa para sa isang spin move crossover. Kaso, nangaabante na siya ay napaseryoso siya dahil nandito na bigla si Valencia na sinalo ang bolang kanyang pinapatalbog. Ang best defender ng team namin. Hindi ninyo pwedeng basta maliitin si Jimmy Valencia. Bulalas nga ni Coach Stan at makikita na nga lang ang pagkawala ng bola mula kay Ibanez. Kasunod din noon ay ang mabilis na pagtakbo ni Kobe na hinabol kaagad ni na Mover at Baron. Kaso, hindi doon ipinasa ni Valencia ang bola dahil sa ibang direksyon ito dumiretso. Sinambot ni Marasigan ang bola at sa paglapag nito sa may 3-point territory ay isang tres kaagad ang kanyang pinakawalan. Isang catch and shoot play iyon. Pero sa paglayo ng bola mula sa palad ni Clay ay natulala na lang siya dahil isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Sanchez mula sa kanyang tabi. Kasunod nga rin noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng malakas nitong block. Ang mga manonood ay napalunok dahil sa play na iyon at makikita nga na ang bola ay bumulusok pababa. Dito naman mabilis na tumakbo si Vicinal at pagkakuha niya sa bola ay binigla niya ng isang turnaround jump shot si Ibanez. Napangiti naman agad si Vicinal dahil makikita nga ang kaseryosohan ni Ibanez. Dito nga niya biglang ibinali sa ere ang bola at bumigla pa siya ng isang extra pass papunta sa kanyang kanan. Dito na nga makikita ang pagdating ni Valencia na pagkasambot ng bola ay agad na tumalon. Bakit hindi mo pa itinira? Bulalas nga ni Ibanez sa paglapag nito. Hindi naman ako sobrang buhaya gaya ng iniisip mo. Sabi naman ni Vicinal na pagtingin kay Valencia ay napaseryoso na lang dahil wala na rito ang bola. Huwag ka nang magkunwaring hindi pumupuntos. Bulalas nga ni Mover Flores na nagawang ma-intercept ang extra pass na ginawa ni Vicinal. Si Valencia naman ay mabilis na nakahabol at dito na nga niya ginitgit si Flores. Kaso bumigla ng hinto si Mover at sa paglampas ni Valencia ay siya naman pag-abante niya upang ito ay lampasan. Pinamalas nga ni Mover ang kanyang ball handling skills at sa paghabol pa rin ni Valencia ay dito na nga niya muling pinagpalipat-lipat ang dribble sa bola. Kasunod nga noon ay ang bigla niyang pag-abante at pagbalik sa dati niyang pwesto. Ang bilis! Sabi na nga lang ni Valencia na sa kanyang paghabol ay doon na nga siya tuluyang nawala ng balanse at napaupo sa harapan ni Flores na nagdidilim ang paningin. Isang ankle breaker crossover ang ginawa ni Mover Flores. Ganyang kapalang dumepensa. Sabi nga ni Flores at nang tatalo na siya ay dito naman lumitaw si Gimbal. Fake, sabi nga nito at makikita naman si Flores na biglang ibinato ang bola sa corner. Doon na nga makikita si Markelly na napangiti sa pagsambot niya roon. Pagkatapos nga noon ay doon na nga siya nagpakawala ng isang mabilisang tres na ikinakuyom ng mga kakampi nito mula sa bench nila. Pumasok nga ang bola sa basket at hinalit nito iyon. 40 segundo na nga lang ang natitira sa oras ng unang quarter at hindi natuwa si Kobe Vicinal sa nangyaring iyon. Kung kaya nang ang bola ay napunta sa possession nila ay siya na ang humingi nito. Sa pagdating nga niya sa side nila ay agad siyang hinarangan ni Semeron. Makikita nga ang nag-aabang na depensa nito at si Vicinal naman ay makikitang kalmado lang na nagpapatalbog ng bola na pabilis ng pabilis. Si Baron nga ay biglang napaabante kaso napakagat lang pala siya ni Vicinal dahil sa pagkakataong ginawa niya iyon ay doon na siya iniwasan nito at nilampasan. Hindi ako papayag na matalo ninyo, sabi nga ni Vicinal sa kanyang sarili. At sa pagdiretso niya sa basket ay napangiti siya ng harangan siya ni Ibanez.
Mabilis niyang hinawakan ng bola at sa pagdating niya sa harapan nito ay bumigla siya ng iwas dito at doon na nga napatayo ang ilang mga manonood dahil isang Eurostep crossover iyon. Si Baron naman ay hindi sumuko at sa pagdating nito sa likuran ni Vicinal ay agad siyang tumalon nang makitang tatalo na ito. Kaso isang fake na naman iyon at sa paglayo na nga ni Kobe ay isang one-footed fade away jump shot ang kanyang pinakawalan na ikinaseryoso ng marami. Si Carlo nga ay itinodo ang pagtalon habang si Marky naman ay ganoon din para mapigilan ang gagawing iyon ng kalaban. Kaso ang ganda ng naging bitaw ni Vicinal at lumampas lang ito sa itaas ng mga kamay ng dalawa. Sa paglapag nga ni Kobe sa court ay napaupo pa ito at napangiti nang marinig ang paghalit ng bola sa basket. Isang napakagandang highlight play nga iyon na ikina-cheer lalo ng mga fans nito. Agad nga ring tumayo si Kobe Vicinal at napatingin sa kanyang mga kakampi. Depensa na kaagad, huwag natin silang pa-scorein. Sigaw nga nito at malakas na oo naman ang tugon ng mga kasamahan nito. Sa pagsambot nga ni Mover sa bola ay dinikitan kaagad siya ni Marasigan. Si Dre naman ay makikitang hinaharangan ni Valencia habang si Baron naman ay nakikipag-agawan ng pwesto kay Vicinal. Si Carlo na naman nga ang choice ni Mover kung kaya nang hanapin niya ito ay agad niyang ibinato rito ang bola. Kasunod nga noon ay ang biglang pagtakbo ni Kobe Vicinal at dito na nga napatayo ang mga manonood dahil nahampas nito pabalik ang bolang pababa kay Ibanez. Ang bilis, sabi nga ni Carlo at sa paghabol niya sa bola ay bigla na lang na may isang manlalaro ng kalaban ang dumamba roon, si Jimmy Valencia. Mabilis nga rin itong ipinasa iyon kay Clay Marasigan at sa pagdating ni Sanchez dito ay bigla na lang itong umiwas at umabante. Isang crossover iyon. Hindi lang sa tres ako pumupuntos. Sabi nga sa sarili ni Marasigan at nang dumiretso siya sa basket ay siya ring pagsabay sa kanya ni Baron Semeron. Nagdilim nga ang paningin ni Marasigan at binigla niya ng hinto ang dalawang kalaban na humabol sa kanya. Bumigla siya ng layo at sa paghabol ng mga ito sa kanya ay bigla niyang ibinato pataas ang bola papunta sa basket. Doon na nga rin lumampas si Vicinal na makikita sa mukha ang gigil ng tumalon. Sa pagbalik nga ng bola ay sinalo ito ng kanyang mga palad. Idinakdak nito iyon at napatayo pa ang mga manonood nang iposterize nito si Carlo Ibanez na sumabay rito mula sa tabi. Bagsak si Ibanez sa ibaba at sa paglapag ni Vicinal ay isang stare down pa ang ginawa nito kay Carlo na agad na napangiti ng may pait dahil sa nangyari. Wala yatang makakapigil sa akin sa team ninyo Bulalas pa nga ni Vicinal at sa pag-alis niya sa tapat ni Ibanez ay bigla naman siyang bumangga sa isang manlalaro ng Kalapan na may ngising nakatingin sa kanya. Si Baron ito. First quarter pa lang. Sabihin mo iyan kapag kayo na ang panalo. Pasaring naman ni Baron at napangiti naman si Kobe Vicinal dahil doon. Nangako akong tatalunin ko ang team ni Romero sa paghaharap namin, kaya wala kayong magagawa. Sagot naman ni Vicinal na ikinatawa naman ni Baron Semeron. Pagkatapos nga noon ay isang madikit na depensa na nga kaagad ng ginawa ng QC sa Kalapan. May natitira na nga lang na 10 segundo sa unang quarter at sila nga ang mag-i-inbound ng bola. Bantay sarado na nga si Ibanez at ganoon din si Flores. Nang mapatingin naman sila kay Baron na nakataas ang kamay ay dito na nga niya ibinato ang bola. At sa pagsambot nito ay bigla na lang sumulpot si Vicinal sa tabi niya sa kanyang dribbling area. Tingnan natin ang yabang mo. Bulalas nga ni Vicinal at dito na nga niya inagaw ang bola mula kay Semeron na nagdidilim din ng paningin. Marahang kumawala ang hangin sa paglampas ni Vicinal kay Semeron at dito nga napaseryoso si Coach Stan at ang mga players ng QC dahil walang bolang naagaw ang kanilang ace player. Paanong? Bulalas naman ni Vicinal at sa paglingon niya ay makikita nga ang bola ay na kay Semeron pa rin. Ituro mo sa akin, Ricky, ang tamang pag-iwas ng bola sa kamay ng kalaban. Ikaw ang magaling doon. Bigla ngang naalala ni Ricky ang sinabing ito ng kanyang kuya Baron noong nasa Kalapan pa sila. Ito ay nang bumalik siya mula sa training camp mula sa Bulacan.
Gusto ko pang matuto ng mga gandang galawan. Hindi pwedeng sa iyo lang kami aasa. Isa pa, gusto ko ring maging kagaya mo. Kahit mas matanda ako sa iyo, gusto kong matuto pa rin ng ibang mga moves na pwede kong magamit. Sa isang taon, wala ka na sa team. Kaya sino ang papalit sa iyo? Napangiti na nga lang si Ricky. Sige Kuya Baron, ituturo ko sa iyo. Nang makarating nga si Baron sa harapan ng basket ay dito na siya tumalon. Makikita nga rin ang paglitaw ni Valencia na nagawa pa ring maabutan siya. Hindi pwedeng basta mo nalang gawin iyon kay Boss Kobe. Sigaw nga sa sarili ni Valencia at dito na nga niya buong lakas na iniharang ang kanyang mga palad sa bola. Kailan pa naging ganito si Baron? Naitanong naman bigla ni Maki sa sarili na napatayo na lang ng masaksihan ang pag-posterize nito kay Jimmy Valencia. Nakikita ba ninyo coach? Nag-improve na ako. Gaya ng ipinangako ko sa inyo noong pinayagan ninyo akong sumali sa Kalapan team. Sigaw nga ni Baron Cimarron sa sarili at dito na nga makikita ang pagdakdak niya sa bola na ikinaseryoso ng mga manonood dahil makikitang si Valencia ay bumagsak sa ilalim ng basket. Iyan ang gusto kong makitang improvement mula sa inyo. Tingnan ninyo si Baron. Bulalas pa nga ni Coach Isaiah at kasunod noon ay ang pagsilbato ng referee. Sabay bulalas ng basket counted na ikinatahimik ng mga supporters ng QC. Sumigaw pa nga ng malakas si Baron at napangiti ng malapad sa harapan ng player na kanyang dinakdakan. Kasabay rin ito ay ang pagsulyap niya sa player na dumating sa kanyang tabi. Team ba ni Romero ang dapat mong talunin? Parang mas magaling na ako sa isang iyon. Pagyayabang pa nga ni Baron na napatingin din sa bench nila. Napakuyom na nga lang si Maki nang makita ang tingin sa kanya ni Baron Cimarron. Sigurado ka na ba Maki na isang taon ka lang sa Maharlika League? Bigla nga ring naalala ni Maki ang tanong na ito sa kanya ng kanyang asawa nang magsabi siya rito tungkol sa plano niya.